Magandang hapon po. Milyon-milyon pisong halaga na mga gadget ang tinarget ng mga manloloko sa pag-deliver. Ang mga gadget na dapat i-deliver mula Quezon City patungong Makati City na diskubre sa Cavite. Nakatutok si Bea Pinlac, exclusive. Kahon-kahon ng mga nakaw na high-end security cameras at iba pang tech products ang tumambad sa Quezon City District Anti-Cybercrime Team nang pasukin nila ang bahay na ito sa Imus, Cavite. Ganitong mga gamit din ang natagpuan ng pulisya sa isa pang bahay sa Kawit, Cavite. Dito raw iniimbak ng mga suspect ang mga produkto matapos tangayin habang ipinapadeliver ng supplier sa kliyente niya mula Quezon City papuntang Makati gamit ang isang online truck delivery app. Around 1 hour na nakita ng victim na parang hindi na gumagalaw yung icon. Ang tinawagan nila yung delivery vehicle, ang sabi lang initially ay may binaba din na ibang gamit at mayroong nag-book din, may sinabay. But lumipas na yung 2 oras, hindi pa rin nakarating doon sa Makati. Ang mga produktong may halagang hindi bababa sa 10 milyong piso, hindi na nakarating sa Makati. Ang nabiktimang supplier, nakatanggap raw ng mga mensaheng naniningil ng pera kapalit ng pagbalik sa mga ninakaw na produkto. Nagdi-demand na ng magpadala ng 5,000 initially para maibigay sa kanila o ma-deliver yung items and then pataas ng pataas yung amount. Nang itrace ng pulisya ang profile ng may-ari ng nabook na delivery vehicle ng supplier, Na-hack yung kanyang account. So hindi na siya may hawak noon. Na-report na rin niya kaya lang hindi pa na-actionan. nag-backtracking na ang pulisya para mahanap kung saan dinala ang mga produkto. Makalipas ang 1.5 araw, na-recover ang bahagi ng mga ninakaw na produkto. Pero ang ilang kahon, wala nang laman. At ang ibang produkto, nakalikot na umano ang mga parte. Only about 60% ang na-recover. So about roughly 40% nung goods ay hindi I think na-dispose na ng mga grupong ito. Inaresto ng 2 lalaking nakatira sa mga bahay kung saan inimbak ang mga nakaw na gamit. Mayroon pong taong nagdala po sa bahay namin tapos nakilagay po. Sabi niya sa lolo daw po niya yan. Hindi po ako nagnakaw po ng item na yan. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act, robbery, extortion at theft sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Inaalam pa ng pulisya kung sino-sino ang mga kasabot at kung bahagi sila ng mas malaking grupong tirador ng mga gamit na ipinapadeliver gamit ang mga online app. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Dahil sa natamaang tubo, nagkaroon ng pagsabog sa warehouse sa Tondo, Maynila. 3 trabahador doon ang sugatan. Nakatutok si Jamie Santos. Nakunan ng residenteng si Noli Salonga ang mga palabas na empleyado ng isang warehouse sa Tondo, Maynila matapos ang pagsabog doon. Kita ang isang lalaking tila may lapnos sa katawan at nagkasira-sira ang damit. Emergency kayo, lahat kayo ron sa Tondo. Nagpatawag ng tricycle para makapunta sa ospital. Bigla na lang pong may sumuot dito na 4 na katao o 3 naghahanap ng tubig na para basain yung ulo nila. Sunog po talaga yung nila buhok. Nakita ko doon yung isang tao na lapnos, agad akong sumigaw, kumuha ng tricycle. Bulabog kami sa loob. Nagtakbuhan kami. Pagtakbo namin, nakita namin naglalabasan lahat ng empleyado. Ang iba may mga sunog, may mga buong katawan sunog. Naalarma kami. Baka mamaya akala natin tapos na, pero meron pa palang second impact. Ayon sa paunang investigasyon, habang may construction sa loob ng warehouse, may natamaang pipeline na konektado sa crude oil na naging sanhi ng pagsabog. Kwento ng isang trabahador, naguhukay sila para sa itatayong poste. Pag namin ng jackhammer, biglang nag-spark ang lumiyabig. Nagatanggal pa ako ng bakal na yung kawad, alambre. Yun, tapos yung pagkaliyap, tumakbo na po ako. Yung naiwan po sila sa lalim.
3 construction worker ang sugatan sa pagsabog. Nakauwi na ang isa habang nasa ospital pa ang 2. Patuloy ang imbestigasyon sa pagsabog. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Sumungit po ang panahon sa Metro Manila ngayong hapon, dama rin ito sa mga karating probinsya. Sa Maynila, binahangil ang kalsada kabilang Abad Santos Avenue. May baha rin sa mga kalsada sa Quezon City. Kabilang na ang E. Rodriguez. Halos mag-zero visibility sa ilang kalsada sa Quezon City kabilang pong EDSA Balintawak. Nagbabala ang pag-asa sa matitindi hanggang katamtamang ulan hanggang malakas sa buhos ang ulan sa Metro Manila, Bataan, Rizal at Laguna. Pati na sa Cavite, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Quezon at Batangas. Epektibo yan hanggang pasado alas 6:30 ngayong gabi. Sa teritoryong ugat ng ipinanalo nating arbitral ruling sa West Philippine Sea, naulit ang pambobomba ng tubig ng China sa ating mga barko. At tinutukan yan ni Jonathan Andal. Hindi lang isa, kundi 2 ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng BFAR kahapon sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Unang binomba ng CCG Vessel 4203 ang BRP Datu Taradapit. Makalipas ang kalahating oras, Datu Tamblot naman ang binomba ng CCG Vessel 3105. Although they were successful in hitting the BFAR vessel, there's no significant damage that was reported. 2 sila sa 4 na barko ng BFAR na naglayag sa Baho de Masinloc kahapon para mamigay ng fuel subsidies at iba pang ayuda sa mga Pilipinong mangingisda roon, pero hinarang ng mga barko ng CCG. The Filipino fishermen have the sovereign rights to exploit all the resources in these waters. This is outside the territorial sea of Baho de Masinloc, and this falls within our own exclusive economic zone. Basically, it's only around 106 to 110 nautical miles from the coastline of Zambales. Ang gate ng China Coast Guard nagpumilit ang Pilipinas na lumapit sa Baho de Masinloc na kanila ring inaangkin. Binuntutan, pinwersa at winoter cannon daw nila ang barko ng Pilipinas para raw itaboy. Anila, professional, standardized at lehitimo umano ang ginawa nila. Sinagot yan ni Tariela. I don't know what is the law that gives the authority for the Chinese government to claim sovereignty over these waters. But as far as the Philippine government is concerned, our behavior and our deployment of BFAR and Coast Guard personnel in these waters is in alignment with the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. Pinangahawakan ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award kung saan nakasaad na walang basihan ang 9-dash line claim ng China. Ang paghahabla ng Pilipinas ay nag-ugat sa standoff ng China at Pilipinas sa Baho de Masinloc noong 2012. Hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nakauwi na ng bansa ang 21 Pinoy government officials na naipit sa gitna ng tensyon ng Israel at Iran. Ikinwento rin nila ang takot at malabangungot na tagpong nasaksihan nila sa Israel. Nakatutok si Bea Pinlac. Unang-una, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil nabigyan kami pagkakataon na makauwi ng ligtas. Emosyonal si Lupi Camarines Sur Mayor Lilian Matamorosa nang makauwi siya mula Israel. Ninamnam niya ang mahigpit na yakap at mga salitang welcome home na sumalubong sa kanya at sa 20 pang opisyal ng gobyerno na nakabalik matapos maipit sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa bawat pagputok at pagdinig ng sirena, paglabas sa kwarto, kailangan mong katukin ang bawat kwarto para malaman mo na nandoon na sila, kasama mo sila sa pagbaba sa isang ligtas na lugar. Binalikan din ng ilang nakasama niya sa Israel ang malabangungot na tagpong nasaksihan nila. Talagang nakakatruma po. Kasi pag nakakarinig po kami ng siren, talagang we have only like 60 to 90 seconds para pumunta po sa bunker. Siyempre yung agam-agam na naramdaman namin na nandun kami. So, hindi mo alam kung makakauwi ka. Ayon sa DILG, matapos tumawid papuntang Jordan Lula ng bus, bumiyahe pa Dubai ang mga opisyal sakay ng chartered plane.
Mula roon, sumakay ulit sila ng isa pang chartered plane pabalik ng Pilipinas. Ang 4 sa kanila galing sa Department of Agriculture. At ang iba naman, mga pinadala roon sa tulong ng Israeli government para sa isang eco-study tour. Just to be clear, hindi ho sila sa path of danger. Wala po pumutok na bomba na malapit sa kanila. Pero siyempre yung stress ang mahirap dyan yung pinagdaanan nila. Mabuti na lang na walang napinsala sa kanila. Handa naman daw ang DILG na bigyan ng psychological at emotional assistance ang mga opisyal. Gagawa po ng plan of action ng DFA natin at ang Office of the President na kung ito po ay hindi huhupay, ay gagawa po ng paraan para makauwi po lahat ng mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Pansamantalang hindi maniningil ng toll bukas sa NLEX northbound mula sa Balintawak hanggang May Kawayan sa Bulacan. Ayon po sa NLEX Corporation, epektibo yan simula 1:00 na madaling araw ng linggo, June 21, hanggang hating gabi. Ito ay para bigyang daan ng pagkukumpuni sa Marilao Bridge na napinsala dahil sa pagsabit ng truck noong Miyerkules na ikinasawi na isa. May isasagawa rin mga hakbang para di gaano maabala ang mga motorista. Naasahang tatagal ang pagsasaayos sa tulay hanggang Huwebes. Binulabog ng sunog ang barracks ng mga caretaker ng residential at resort unit sa isang compound sa Calamba, Laguna. 2 pamilyang naapektuhan sa sunog na under control na. May mga sugatan na agad nilapatan ng paunang lunas ng mga otoridad. Base sa investigasyon, nag-overheat na kawad ang tinitinang sanhi ng sunog. Mas lumaki raw ang apoy dahil sa mga nakaimbak na solvent at thinner. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Nahulikam sa Antipolo ang tila pag-e-exhibition ng isang binatilyo. Nakahubo po siya habang nakasabit sa tricycle. Pananagutin ng pulisya ang lalaki pati ang mga kasamahan niya na nantitrip lang daw noon. Nakatutok si John Consulta. Pasado 9:00 ng gabi nitong Huwebes, nahulikam sa Antipolo ang tricycle na ito na may lalaking nakasabit sa labas. Ang ikinagulat ng kumukuha ng video, nagsasayaw ng nakahubo ang lalaki. Ginawa ng lalaki ang pagpapakita ng kanyang ari habang dumaan sa tabi-tabing tindahan ng mga pasalubong sa Antipolo. Itong si alias Carl naman, habang sakay ng tricycle ay lumabas at sumabit sa tagiliran ng tricycle at ibinaba ang kanyang shorts. So kita yung private part. Ang mukha ng lalaki nakatakip ng t-shirt. Malakas daw ang pagtugtog ng tricycle at nagtatawanan ng mga sakay nito. Binidyoan ng uploader ang plaka ng tricycle para makatulong sa mga otoridad. Nang matrace ng Antipolo Police ang tricycle, agad pinatawag ang driver at 3 pang sakay nito. Kabilang ang lalaking nakasabit na si alias Carl, 16 anyos pa lang. Kasama raw niya noon ang kanyang mga kaibigan. Nang tanungin kung bakit nila ito ginawa, ang sagot ng driver na pagtripan lang daw nila itong gawin. Desidido ang Antipolo Police na panagutin sila sa kanilang inasal. Grave scandal po. Yung driver po nasa tamang edad na at yung exhibitionist mismo ay nasa pangalaga po ng DSWD. Sinubukan namin hingi ng panig ng driver pero tumanggi ito at hindi na humarap sa kamera. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hinihintay pa rin sa ngayon ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa summons ng impeachment court, lalo't binigyan siya ng deadline na hanggang Lunes. Nakatutok si Jonathan Anda. Ito ang 11 steps ng impeachment proceedings na ipinakita ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Tapos na sila sa unang 4 na hakbang. Ang pagtalakay ng impeachment rules, pag-convene ng impeachment court, pag-issue at pagsisilbi ng summons kay Vice President Sara Duterte. At sa Lunes, matatapos na raw ang Step 5 o ang pagsumite ng sagot ni Vice President Duterte sa summons ng impeachment court. Ngayong araw dapat matatapos ang 10 araw na deadline dyan ni VP Sara. Pero dahil tumapat ito ngayong Sabado, pwede pa silang magsumite ng sagot sa Lunes hanggang 11:59 ng gabi via email.
Sabi ni Attorney Reginald Tongol, hanggang kaninang umaga hindi pa rin nagsusumite ng sagot sa summons ang kampo ng bise. Whether or not there's an answer o whether or not there's an appearance pero walang answer, patuloy pa rin po yung proseso. Ang step 6 ay pagsumite ng sagot ng House Prosecutors. Binigyan ng prosekusyon ng 5 araw para sumagot pero dahil tatapat din ng Sabado on June 28, pwede pa hanggang June 30. At ang step 7 o pagharap mismo ni VP Sara sa impeachment court, posible raw sa 20th Congress mangyari. Yes, tatawid talaga kasi yun talaga yung yung mangyayari po, whether we like it or not. As to the 19th Congress, we are on time and expected to finish half of the steps. Sabi ng Office of the Vice President, nasa Australia ngayon ang bise para sa personal trip at dadalo rin sa rally para sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkomentor yan ang Kamara. Shara all. Pero bilang halal na opisyal na ng bayan, yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa, at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni VP Duterte kaugnay ng pahayag na yan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa gitna na nakaambang big time na taas presyo sa produktong petrolyo, tiniyak ng DOTR na may nakahandang pondo para sa fuel subsidy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sapat ang supply ng langis sa bansa. Tiniyak ito ng Department of Energy sa gitna ng pangamba sa supply bunsod ng hidwaan ng Israel at Iran. Ang minimum inventory requirement na ng oil company, more than ang compliance sila. Like for instance, sa gasoline, meron tayo mga 28 days supply, sa diesel 26 days supply, at sa kerosene 102 days supply. Pero dahil din sa sigalot, kaya nakaamba ang nakalululang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa Lunes ilalabas ang pinal na presyo pero inaasang sisipa ng 3 hanggang halos 5 piso ang kada litro ng gasolina, kerosene at diesel. Kaya hindi makampante ang mga tsuper. Kahit nga piso lang po, mahirap na dahil sa isang araw, ilang litro ang namin? Madagdag sa biyahe. Hindi na mga full tank, ma'am. Ang pagtitiyak naman ni Transportation Secretary Vince Dizon, may nakahandang 2.5 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy. Hinahanda na raw ang guidelines para sa mga authorized na makakuha ng ayuda. Pwede na natin gamitin yung ating fuel subsidy. Pagka taas ng presyo ng langis, ng gasolina, i-activate na natin. Kaya may tutulong na parating, inutos na ng Pangulo natin na immediately ilabas ang fuel subsidy. Pero kasunod ang pagmahal ng petrolyo ang posibleng pagtaas din ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, tiyak na may epekto sa cost of production ng mga manufactured goods ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at kailangan raw idagdag ito sa presyo ng mga bilihin. Kapag tuloy-tuloy ito at tataas ang presyo dahil sa nangyayari sa Middle East, pwedeng they might have to adjust somewhere along the way. As to when, that's a management decision. As to how much, again, it's management decision. Papasa sa amin ng distributor and then we'll have to pass on to the consumers, for sure. Yung mga delata, yung pakunti-kunti na lang bibilhin. Kulang na nga po yung sahod tapos tataas pa. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang DTI. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mukha mang masaya pero buwis buhay ang pagtawid ng mga gurong yan sa rumaragasang ilog sa Malapatan, Sarangani. Ayon sa isa sa mga guro, pauwi sila mula sa paaralan sa barangay Upper Suyan nang maabutan nilang mataas ang tubig sa ilog dahil sa ulan. Nagtulong-tulong ang ilang residente para alalayan sa pagtawid ang mga guro. Wala raw tulay sa lugar at habal-habal ang karaniwan nilang sinasakyan pantawid sa ilog bago maglakad na hanggang 2 oras patungong paaralan. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng kanilang paaralan at ng lokal na pamahalaan. Ayon naman sa Pag-asa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpapaulan,
sa Mindanao. Ngayong pasukan, daily assignment na rin sa mga paaralan ang 4 o'clock habit kontra lamok para iwas dengue. Nakatutok si Rafi Tima. Sa pagtatapos ng unang linggo ng balik eskwela, mga estudyante ang target ng DOH at DepEd na paalalahanan tungkol sa panganib ng sakit na dengue. Ito ang alas 4 kontra mosquito, ang programa ng DOH para hikayatin ang lahat na pagsapit ng alas 4 ng hapon, maglinis ng paligid para matanggal ang pinamumugaran ng mga lamok na may dala ng sakit na dengue. Kailangan pag may makita sa daan, may makita dito sa inyong paaralan na mayroong mga pwedeng pamugaran ng lamok, anong gagawin? Sabay-sabay, taob, tak-tak, tuyo, takip, taob, tak-tak, tuyo, takip. Mga simpleng hakbang na malaking bagay para sa mga tulad ni Kate na minsan nang nagka-dengue at na-ospital ng 1 buwan. Natatakot ka ba na magka-dengue ka ulit? Opo. Okay, nag-iingat ka na. Para makatulong sa programa, namahagi ng mga panlinis ang DOH sa mga estudyante ng Antipolo National High School. Ayon sa DepEd Antipolo, maliit na porsyento lang naman ng kanilang mga estudyante ang tinamaan ng dengue noong nakaraang taon, pero nais pa raw nila itong maibaba. Kaya bukod sa programa ng DOH at lokal na pamahalaan, kasama na ang panganib ng dengue sa kanilang itinuturo. Ito naman din po ay integrated sa mga lessons natin sa DepEd, katulad po ng science, gayon din po sa marami pa nating mga asignatura like AP, kasama din po siya integrated din sa edukasyon sa pagpapakatao or values education. Ayon sa datos ng DOH, bahagyang tumaas ng 6% ang kaso ng dengue sa pagitan ng Abril at Mayo. Mula Enero hanggang nitong Hunyo, nasa 123,291 na ang naitalang nagka-dengue sa buong bansa at karamihan ng tinamaan nasa edad 5 hanggang 9 na taong gulang. Paalala ng DOH, kahit maliliit na takip ng pinag-inumang bote ng tubig, pwedeng pamugaran ng lamok at maglagay ng panganib sa mga estudyante. Kahit po ganun lang siyang kaliit, maaring pangitlogan ng lamok at maaring maging breeding site po para dumami ang lamok po natin. So kaya po pinapatibay po natin yung kampanya po na alas 4 kontra mosquito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Nasa Japan ngayon sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Dumalaw ang first couple sa Philippine Pavilion sa World Expo 2025 sa Osaka. Ayon sa Pangulo, magandang oportunidad ito para isulong ang turismo sa Pilipinas. Tampok sa Philippine Pavilion ang mahigit 200 hinabi ng mga Filipino weaver na mga panel hango sa tema nitong Nature, Culture and Community, Woven Together for a Better Future. Bago pumasok sa loob ng pavilion, isang live performance ang sumalubong sa first couple at iba pang mga bisita. Makikita sa loob ng pavilion ang kultura ng ating bansa. Binasita rin ng Pangulo ang Japanese Pavilion. Bago pumunta sa World Expo 2025, nakipagpulong din ng Pangulo sa tourism stakeholders para mapag-usapan ang turismo ng dalawang bansa. Kakapuso na kataas ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ay sa Pag-asa, kasalukuyan nakakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na ulan ang Bataan, Rizal at Laguna. Gayon din po ang ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Quezon at Batangas. Posible ring makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Quezon. May tsansa ring maranasan yan sa Metro Manila at Central Luzon. Samantala, ang natitirang bahagi ng Calabarzon, posibleng makaranas ng bahagyang maulap na panahon. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to heavy rains ang malaking bahagi ng Luzon. Light to intense rains naman sa Visayas, habang light to heavy rains sa Mindanao mula sa hapon hanggang gabi. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila. BTS OT7 is finally back. Officially discharged today mula sa kanyang tenure bilang social service agent ang BTS member na si Suga. Siya ang huling miyembro ng BTS na nakakumpleto ng mandatory national service. Iba't ibang fan support projects ang isinagawa ng armies. May international armies na nagsama-sama sa South Korea para mainit na salubungin si Yoongi. May ibang naghintay sa labas ng Hive Building kung saan nag-quiet exit umano si Suga.
Ang isang staff member, ipinakita ang mensaheng Yoongi is home. Sa Wever's post ni Suga, sinabi niyang matagal na niyang hinihintay ang araw na muling makausap ang armies. Naging daan din daw ang halos 2 taon niyang military service para makapag-self-reflect. Noong final leg ng Hope on the Stage concert ni J-Hope sa Goyang, South Korea, last June 13, spotted lahat ng members ng BTS na sakto sa kanilang 12th anniversary. Pansin niyo ba mga kapuso ang tila biglang paglipanan ng ilang naglalakihang moth sa Metro Manila? Maraming netizens na nagbahagi online ng kani-kanilang sightings. May nag-akalang paniki ito dahil sa laki. Ito isang moth na kitagay pa raw. Nariyan din ang mga pabirong hirit na pag ibang lahi raw ang nakakakita nito, tila normal na sighting lang. Pero pag Pilipino, lola o lolo ko yan. Nag-share din ng iba't ibang paliwanag, spekulasyon at maging haka-haka ang ibang netizens. Ang isang ito nirelate naman ang moth sighting sa pagbabalik ng mga sangre sa Encantadia. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Bibigyan kasagutan niya ni Kuya Kim. Kaya Kuya Kim, ano na? Nagliparan ngayon sa social media ang mga litrato ng videong ito. Mga naglalaki ang moth o mariposa na naispatan sa Metro Manila. May palipad-lipad sa gilid ng kalsada. Habang ang iba dumadapo sa pader ng mga opisina, mall at eskwelahan. Ang ilan sa kanila umabot sa kainang ito sa Rizal. Ang paglipanang ito ng mga mariposa pinagtaka ng mga netizen. Kaya maraming nagtag sa inyong lingkod. Ano nga ba klaseng moth o mariposa ang mga ito? Ang mga namataan palipad-lipad ngayon sa Metro Manila, mga Lisa Sampa, isang klase ng moth na nabubuhay dito sa Southeast Asia. Ang mga naglalakihan nilang pakpak maaaring umabot hanggang 16 centimeters. Kulay brown o gray ang mga ito at may puting mga guhit. Ang pattern kawangis ng buntot ng ibong swallow. Kaya tinatawag din itong tropical swallowtail moth. Sa Facebook post ng entomologist at research associate na si Adriel, pinaliwanag niya ang paglipana o yung kung tawagin mass emergence ng mga tropical swallowtail moth sa Metro Manila. Generally, season po talaga ng tropical swallowtail moth ang mga buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Hindi siya dahil sa ulan, mas may kinalaman siya sa tinatawag nating dry spells o mga panahon kung saan unusually low yung precipitation o pagbagsak ng ulan. Nagkaroon din daw ng mass emergence ng mga tropical swallowtail moth noon sa Singapore. At ayon sa isang pag-aaral na nilathala tungkol dito, posible daw na nagsulputan ng mga tropical swallowtail moth dahil sa pagkawala o pagkonti ng mga host plant sa kanilang natural habitat. Posible kasi na kumukonti yung preferred na halaman nila. So ang ginagawa ng ibang mga moth, nagmamigrate sila to other areas to seek other trees na pwede lang itlogan. Kailangan po talaga gumawa pa tayo ng more research, specifically dito sa Pilipinas upang malaman talaga natin yung rason ng pagdami nila. Kaya ngayon, alam na natin na hindi sila mga yumao nating mahal sa buhay na dinadalaw tayo. Sila'y bahagi ng ating kalikasan. I hope na parang we also take this as a sign na we need to take care of our planet. But this is one of those possible signs ng impact ng climate change. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Binaha ang ilang probinsya dahil sa matinding ulan. Gaya sa Sultan Kudarat kung saan buwis-buhay ang pagtawid ng ilang mga residente sa ilog. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nakasakay sa isang improvised balsa at nakakapit sa lubid ang mga residenteng yan sa isang ilog sa Sultan Kudarat. Ayon sa kanila, halos hindi na bumaba ang level ng tubig sa ilog sa barangay Midtunggo. Stranded din ang ilang motorsiklo sa Pampang. Matagal na raw itong pangamba ng mga residente tuwing tag-ulan at tumataas ang level ng tubig sa ilog. Panawagan nila ay sana magkaroon na ng tulay doon. Abot tuhod ang baha sa barangay Yati sa Liloan, Cebu, kasunod ng pag-ulan. Ayon sa isang municipal social welfare officer, aabot sa mahigit 300 pamilya ang apektado. Namigay naman ng food assistance ang Liloan Municipal Office sa mga apektado. Sa Zamboanga City, nagmistulang dagat dahil sa baha ang open field ng isang paaralan. Ayon sa isa sa mga magulang, binahari ng classrooms. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
mukhang malapit na magkaroon ng Meet the Family at Meet the Parents, si Shuvi at ang kanyang TDH. May natutunan ko dyan TDH, yung pala yun. Ikaw ang TDH ng 24 oras weekend. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.